Causes of communication disorder. Ang communication disorder ay may dalawang pangunahing sanhi. First is organic causes. Organic causes, ito ay physical o biological na dahilan. Ibig sabihin, may problema sa struktura o paggana ng katawan na ginagamit sa pagsasalita o pag-unawa ng wika. Halimbawa, abnormalidad sa utak, problema sa speech muscle, hearing loss, structural problems ng bibig o lalamunan. Yun yung mga halimbawa ng organic causes. Second is functional causes. Functional causes, ito naman ay kapag walang malinaw na physical na dahilan, pero may speech or language problem pa rin ng bata. Ibig sabihin, hindi may paliwanag kung saan nanggagaling ang problema. Next is communication disorder dahil sa comorbidities. May mga kondisyon o kapansanan na madalas kasabay ng communication disorder tulad ng autism spectrum disorder, intellectual disability, like halimbawa yung trisomy Down syndrome, like mga ganun. Next is hearing loss dahil sa infection o ibang sanhi, structural abnormalities ng utak. Yun yung mga communication disorder dahil sa comorbidities. Next, causes of speech disorder. Ang speech disorder ay may problema sa pagbigkas o paggawa ng tunog. Tulad na, ang utak ay dapat magpadala sa malinaw na mensahe ng speech muscles. Next is, kapag hindi maayos ang signal, nagkakaroon ng problema sa pagsasalita, like choppy, ganun. Resulta nito ay poor coordination ng mga muscles sa bibig. Mga sanhi ng speech disorders is dysarthria. Ang dysarthria is mahina or underdeveloped ang speech muscles. Next is cleft palate, cleft lip. Next is dental malocclusion, yung hindi maayos ang alignment ng ngipin, yung like abnormal yung pagtubo ng ngipin. Next is paralysis ng speech muscles, then kawalan ng ngipin, traumatic brain injury, TBI, yung sinasabing nating TBI. Next is craniofacial anomalies, then oral motor dysfunction. Yun po ang